Sino 25? 25% sabi mo. Yung person. Baba mo lang yung brightness, ha? Kagawin. Okay na, go na? Rolling na? Okay, mga Airsoft, this is the part 2 of our review and unbox. Pagpasensyahan nyo na ako, tulad ng sabi ko kanina, ang isa lang naman ang goal ko, ang gusto ko maibigay sa inyo yung ano, no, yung pinaka mahusay na broadcast, pinaka magandang ano, sige doon ka sa labas, pinaka malinaw na video na possible na pwede kong ibigay sa inyo, no. Pasensya na kayo kung ano, kung bakit ganun? Yan. Pasensya na kayo kung malabo yung video natin. Beyond my capability, beyond my control na po kasi yun, no? Pero try natin i-roll ulit para sa part 2 ng ating review and unbox, no? Ng unit ng ating mga Airsoft. Tulad ng sabi ko kanina, ito yung example. Ang dali lang, ha? Tulad ng sabi ko kanina mga Airsoft, ito yung example na naka-fix outer barrel natin. Less na yung chances na maka-encounter yung ka-airsoft natin ng sabihin na natin ng mga glitch ng imperfection dito sa unit, no? Kasi yung original talaga na high kappa is ganito. Ayan, no? Kumakalog siya, oh. Kumakalog talaga. Yan yung original na T-Rex high kappa, no? Na without glitch, with glitch, with imperfection, ito yung sample nun, okay? Pero itong ganito, na i-fine tuning, na i-trigger job, na i-upgrade na, hindi na siya kumakalog, kumbaga naka-fix outer barrel na. Tapos one more thing, ano yan? Sa atin binili? Okay. Isa pa rito, hindi pa siya naka-upgrade ng, wala siyang gas na dala. Tanong mo kung may gas siya, kasi bibili siya. Yan, na. Hindi pa siya naka-upgrade ng hammer protection pad, pero free yun, i-upgrade natin to mamaya ng hammer protection pad para yung ka-airsoft natin hindi na maka-encounter ng problem. Isa pa sa pinagkaiba nila, yung tunog, no? Ito yung tunog, hindi ko lang alam kung kumbaga, kung tatagos, no? Kung tatagos dun dito sa sounds natin yung tunog ng naka-upgrade, pero ito yung hindi naka-upgrade, ito yung naka-upgrade. Yan. Ang tanong ko lang, rinig ba kumbaga may ano ba, kaya bang i-compare, i-compare niyo ba diyan, kumbaga ano ba yung dating sa inyo? Ulitin ko, ito yung tunog ng hindi naka-upgrade. Ito yung tunog ng upgraded. Yan. Bahala na kayong humusga, pero sa tingin ko hindi ano eh. Pero bahala na, no? Baka naman ano, baka naman rinig nyo, no? Pero sana narinig ninyo. Okay, mga so, bago tayo magpatuloy, no? Make sure na pag nanonood kayo ng ating vlog, nakahigang ganyan. Okay, nakahiga para malinaw, para malinaw at para makita nyo yung mismong yung vlog ng malinaw at saka malapitan. Kasi pag nakaganyan yung cellphone nyo, ang tendency maliit lang siya, di ba? Pero pag nakahigang ganyan, mas maganda, di ba? Ayan. Okay, so dire-diretso na tayo. Mas mababa ang lagiting ng upgrade, okay? Malutong yung upgrade, boss. Hindi. Tama yung mga sagot nyo, no? Yung hindi kasi upgraded, yung ang tunog niya, mga ka-airsoft, is para siyang bakal sa bakal na nagtatama. Tapos yung upgraded, ang tunog niya is malutong na, hindi na matining, hindi na siya bakal sa bakal. Kumbaga mas napakaganda ng performance, okay? So, saan ba upgraded to? Okay? Look, tabi mo na to. Hindi upgraded, i-fix barrel yan. Okay? So, dire-diretso tayo mga ka-airsoft. This unit, this 2011 T-Rex is powered by a high kappa magazine. Pag sinabing high kappa, high capacity. Okay? Maximum rounds na pwedeng ilagay is 27. Pero palagi mga ka-airsoft, no, bawasan natin yung inilalagay natin para hindi masira yung unit. Okay? Ngayon, maglagay tayo ng silicone oil, syempre.
Okay, silicone oil, lagay tayo ito. Press the valve, then spray. Big man, bakit kailangan i-press yung valve? Sabi nila, hindi naman daw kailangan galawin yan. Yung valve, huwag daw gagalawin. Hindi ko naman pinapagalaw sa iyo eh. Ang sabi ko, press mo lang. Hindi mo babaklasin, hindi mo tutungkabin, pindutin mo lang. Bakit mo kailangan pindutin, big man? Kasi kailangan yung valve naka-open para yung ilalagay mong oil papasok. Just imagine, hindi naka-open yung valve. Yung oil tatambay lang dyan tapos tutulog. Kaya kailangan press the valve, then spray. Okay, then inlet valve dito. Okay, then sa unit na rin, dire-diretso na natin. Sa unit, sprayan natin dito sa slide stopper. Kasi ilak manually, then spray tayo rito. Then, dito rin sa ibabaw. Then, release, then rest. May nagtatanong dito, big man, full steel na ba yan? Okay. Ang T-Rex is, ano siya, entry level pagdating sa Taiwan unit. WE, entry level Taiwan unit. So, don't expect na CNC metal, CNC steel. Walang part dito na CNC. No, walang part dito na CNC na steel. Full metal siya, all alloy. Mostly naman talaga ganun eh. Yung mga high-end, doon pumapasok yung stainless steel. Stainless, alam niyo naman kung gaano katibay ang stainless. Yung full steel, black iron, carbon steel, yun. Yun yung mga dumidikit yung magnet, no? Kaya ito all alloy lang to. Okay? So wala siyang, hindi siya full steel. Kaya nga ang ginagamit nating gas sa kanya is yan, gas niya yan. Tama? May dala siyang gas? Binili niya. Okay. So wala nang laman tulo. Paalis na rito. Wala na, pengi akong maglagay ka rito ng 12 kg. Kaya ang ginagamit natin na gas is 12 kg only, okay? Ngayon, sa paglalagay ng gas, always upside down, then spray. 1, 2, wala na. Wala na, ha? Okay, so, after that, reloader. Look, reloader. Ay, ito. After that, lagay tayo ng bala. Kung meron kang reloader, napakasarap maglagay ng bala. Kung wala kang reloader, napakahirap, di ba? Yan lang yun. Hindi mo papasukin si sir. Papasukin. Ito, hatakin to pababa. Hatakin pababa, put your right thumb here. Long nose daw. Wala dyan. Parang lost thread na yun. Patingin. Pagkakap ko nga din. Nandun. Sa Tawagin mo siya. Binuksan na nila to eh. Sir? This one, shit. Inopen na nila, parang lost thread na. Kanina nung inalis ko, malambot na. Hapon po. Hello, sir. Sir, sino nag-open ng unit? Ay, nito. Wala po nag-i-open. Wala pa. Ay, hindi, sir. Sorry. Naka-alive. Sorry, kala ko. Lost thread ah. Sige. Bibidyo ako. Okay. Ayun, so, mas maganda kung meron kang reloader. Pag wala kang reloader, parusa ang mangyayari. No? So, okay, isa-isa. Okay? Tapos, mga airsoft, isang paalala lang. Tandaan nyo to, silicone oil lang ang tanging makakaresolba ng mga problema nyo pagdating sa airsoft. No? So, kung titipirin nyo siya sa silicone oil, titipirin rin niya kayo pagdating sa performance. No? Pero kung maganda ang paglalagay nyo sa silicone oil, tama yung pag-i-spray nyo, tulad ng itinuturo ko, hindi kayo makaka-encounter ng problema. Okay? This unit, kung
Okay, may silicone oil. Okay? Hatak pababa, put your right thumb here, then dito isushoot yung bala, pump lang po tayo. Okay? Hindi ko na ganun pupunuin. Maximum rounds is 27 rounds, okay? Pwede mong punuin at your own risk, pero lagi kong pinapayo, huwag mong pupunuin. 20 to 23 lang para yung unit hindi masiraan ng spring. Okay? The 2011 T-Rex, hay ka pa, pasok sa unit, kasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, press the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating ka-airsoft, San Dionisio, San Rafael, puro santo. San Dionisio, San Rafael, Iloilo. Okay, so, for packing na po and for shipping, Rolly Kim Intila. Okay? Ay! Nakalimutan ko. Bago itabi yung unit, make sure wala lamang bala at syempre dapat wala lamang hangin. Pasingawin or ubusin. Ubusin na natin, no? Dami pa nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kita nyo? 2 seconds lang, ha? Wala nang laman to, mga airsoft. Sinimot ko lang. 2 seconds lang nilagay natin. So, full rounds plus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaka 20 rounds na tayo plus full rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Okay, no? So, 25 rounds plus isang full rounds kanina. Let's say, sabihin mo na ng 20 rounds na lang yung kanina. So, 45 rounds para sa isang 2 seconds. Napakalakas. Ay, napakatipid na nun. Okay? Pasingawin kung di nagagawin. Ay, pasingawin kung hindi gagamitin na matagal na panahon at itatabi. Unit ng ating airsoft, Rolly Kim Intala for shipping Iloilo. Okay, look. Sir Bigman, good PM po. Nestor A. Divina. Hello sir, good afternoon po, no? Okay, Mugad, PM ka sa PC. Sir, magkano? Okay, then oh, JB Salonga, malulutong na yung upgrade. Okay, sige. Yan, wala naman pala nagpapa-shoutout. I thought meron. Pero magkaibang difference. Oh. Dito, ang linaw dito, medyo... Tingnan ko nga. Siya, nagpapatuloy. Try mo sa Huwag ko nang galawin. Natotrauma ako eh. Pag ginagalaw ko, oh, parang naglolo ko eh. Ito ba? Pag-inan. Uy, nag-off. Ha? Nag-off. Ano nag-o? Yung TV. Okay, nabunot mo. Paano na lang? yung remote. Bigay mo lang yung remote si ate. Uy, kaya ba? Reynaldo Ocang. Oh, nabuhay to. Good day po, Boss Idol. Okay mga airsoft, dire-diretso na tayo. Unit ng ating ka-airsoft na si Sir Alfonso for the main event. Pucha. Woo! Grabe to. Going Larasabal, Naval, Biliran, Cebu. Init kasakit. Grabe to, mga ka-airsoft, no? Bagay na pinapangarap ng karamihan nasa aking mga kamay ngayon. At soon, mapupunta sa kamay ng ating ka-airsoft from Larasabal, Naval, Biliran, Cebu. Sir Alfonso. Ako lang ng ano. Dami. Ha? Dali lang, look. Ikaw na i-operate mo, hindi ba alam? Hindi pa. Okay, open slide. Taga sa kayo, sir? Sa Ildefonso po. Yun na po frozen. Oo nga pala. Oo, yung... hindi mo kasi kasama yung misis mo Ay, ngayon. dyan po, nasa kotse. Ay, nandyan. Okay. Galing kasi kami ng DRT, Dugrete na po kami dito. Ano ba naging problema? Leak? Ano lang naman po, dito lang naman sa may, sabi nyo, huwag kong galawin, kaya hindi ko naman siya, parang nagkaroon lang ng leak na bagya dito. Pero yung Nalaglag ba? hindi po siya nanalaglag. Pero yung sisay ko,
yung kasama nito, hanggang ngayon po ako kaya performance, medyo nagkaubusan na ng balat tsaka Hangin. hangin, kaya obligado po. Ang dami kasing ang daming dumaang holiday. Siyempre. Oh, saan? Ay, okay na. Ayan. Okay, so, okay mga airsoft, no? This is the HK M110. Meron tayong black version nito. Actually, ano siya? Kita ba? Ayan, to. Ito yan. Ito to. Then, may black version tayo ito. Okay. So, mga airsoft, no? Ganito yung halos ni live ko kahapon. Kaya lang napaship na yun eh. Ngayon, yung ka-airsoft natin, yung kasabay nung kay Sir, kay Sir, Mr. Alfonso. So, hindi niya makakatulugan eh. Hindi niya makakatulugan. So, ngayon, nag-switch siya into this. Yung kasabay nung kahapon, no? Well, kung ako tatanungin mo, talagang wala kang lugi rito. Talagang napakalupit nito. Ito yung unit na napakasarap. Ha? Biruin mo, tignan mo na lang yung laki niyan. Malaki. Sa bagay, nakita ko naman si Bossing eh. Nakita ko siya on cam. Mukhang physically fit naman eh. Kaya I'm sure mag-e-enjoy siya rito. Mukhang kaya-kaya naman niya, no? Pero alam mo tong unit na to, perfect talaga to, sa totoo lang, pan DMR. Parang pang sniper siya, no? Lalo na sa taglay niyang FPS. Alam niyo ba ang FPS nito? 495 kahapon. Tapos nagpa 500 missing o yan. At hindi niyan? Hindi po. Papagawa sana. Sana lang testing ko lang. Sige, gawin mo, kaya mo? Hindi pa, ito din eh, yung unit din. Anong problema? Hindi ko alam sir kung ano dyan eh. Kasi Try mo. ang alam ko lang kasi yung pinaka ito lang. Ngayon pa-check ko kung may problem din ba itong unit. Ganito. Sandali yung magazine, mukhang Tagal ko na to, tagal na lang doon sa bahay. mukhang matindi na ang problema ng magazine. May Kasi ganyan ba kayo? napansin ko may mga Opo. may mga mighty band na ba? Wala. Kaya alam naman po kaya kinalat lang kasi doon sa bahay kaya iiwan ko doon sa nag-ano ng mga aso doon sa may bakuran namin eh. Oo. Kaya nalakas din ako sa bale. Gusto mo iwan mo to, gawin natin para kung magagawa, may extra ka, issuean kita ng ibang magazine. Testing mo, kung obra yan. Para kung ito Kung din. obra, edi Tsaka ito din, boss, kung ano ba magiging nito. mga ka-airsoft na dali na. May istorbo. Ang laki ng istorbo, baka bugbugin ako eh. Ito mo, wala silicone oil since day one. Eh yan po, nabili lang kasi sa amin yan, hindi naman talaga. Kaya nga kami dito na po lumipat sa inyo. Matagal din ang makamit eh. Para kung mapapakinabangan pa, dagdag palat saka ano. Saka silicone nga pala kung ako ate yan. Naku. Hindi pa napapasok. Siya. Oo. Kala ko WE oh. Hindi pala. Pinakamainam dito, iwan mo to. Okay. Para ito mapagawa to. O, maigawa Dapat natin. pa-check na lang din po para ma-condition siya lahat. Ipakondisyon na lang natin, sir. Ano naman to, sir? Mukhang basta gumana yung magazine, minor lang naman. Kaya lang, nakaangat na to. Ala, binuksan na to ah. Po, naka-ano lang pag nalang po kasi sa bahay. Oo. Kaya sabi ko, kung marirecover pa, Sige, sir. No problem. Tulungan ko na lang kayo. Total, client na namin kayo eh. Look. Tingnan mo. Look. Tingnan ko. Ayaw na rin pala ma-press yung trigger, no? tapos ano, Sir, tingnan ko.
Look, alisin mo yung laman. Okay. Yun, tulad nga ng sabi ko, HK M110. What is good and special about this? Hindi na to yung tipo ng assault rifle na pwede mong ipangluso. Pero pwede palang ipangluso. Kaya lang, hindi siya ganun ka-effective na panlusob. Ang laki nito. Biruin mo yung ganito kahaba. O, di ba? Ang laki nito. Pero ito yung unit na mag-e-enjoy ka. Let's say, yung venue mo is farm. Di ba? Napaka-the best talaga nito kasi from point to point, talagang aabot yung bala mo. At saka, hindi lang basta aabot, mahakdi pa siya. Okay? Hindi lahat ng yung nabili ko sa inyo, tamang-tama po, magagamit po anak ko, Mr. and Miss Intramurals for gun sports po. Si Sir Reynaldo Ocang. No? Okay, no? Hindi lahat ng pagkakataon, the best tong unit na to. Pero isa lang ang pinakasigurado, the best to, lalo na sa malaking spot, malaking venue, malaking space. Doon the best na the best. Okay? So, unit, napakaganda, napakahaba. Mas maganda sana to kung may bipod na naka-install. Mas maganda rin sana to kung ano pa bang mga maaano natin dito. Basta, maganda siya. Maganda siya. Tapos nakikita nyo, hindi natin siya nilagyan. Yung kahapon, kung makikita nyo, try nyo i-rewind. Yung scope na nilagay natin is maiksi lang. Kasi yun lang naman yung request ng Airsoft natin. Pero tignan nyo naman yung scope nito. Talagang ang lupit. Talagang telescopic to kung tawagin. No? Bakit mo kailangan ng magandang klaseng scope pagdating sa rifle mo? Yung scope mo ang magdadala. Yung scope mo ang maglalapit ng malayong target papunta sa'yo. Di ba? Pag yung scope mo sablay din ang magiging shot mo. Kumbaga, sa unit, you need to invest dun sa scope. Kung mapapansin niyo yung mga movie, di ba? Ang gaganda ng mga scope nila, yung mga Hollywood film, Hollywood movie, napakalulupit ng scope nila. It is because yun yung pinaka-pinupuhunan nila, yung scope. Di ba? Okay, so, saan ba ako? Okay, dito na tayo. This unit is operated by a battery. So, sinabing operated by a battery, rechargeable. Sa rechargeable battery, meron tayong tatlong rules. Number 1, bawal ma-drain, bawal ma-overcharge, at bawal mag-init. Kaya mas maganda kung yung unit is kung yung battery is lagi mong i-charge na nakabunot sa barel. Wag mo i-charge yung unit na yung battery is nakapasok. Kasi bakit? Yung ventilation is hindi proper. Yung ventilation ng barrel, ng unit is pwedeng mas mabilis siya mag-init, di ba? Ngayon, bawal din siyang ma-drain. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Okay? Ngayon, since 10 magazine ng sinabi ko, it doesn't mean na kailangan makasampu ka muna bago ka mag-charge. Huwag gano'n. Kailangan, pag sinabing 10 magazine, at least 8 pa lang, medyo naglalaylo ka na. Makonsider mo nang mag-charge ulit. Kasi, pag hindi ka nag-charge, isinaid mo ng 10 magazine, ang mangyayari the next time na gagamit ka, bawas na, di ba? Mas magandang sige. Picture lang kami, mga Airsoft. Nag-full magazine na nagpapalagyan naman ako ulit eh. Thank you po. Okay? No? Kaya, yun. Mabalik tayo rito, no? Learn how to manage your battery. Yung sinabi ko, bawal ma-drain, bawal ma-overcharge, and bawal mag-init para hindi sumakit yung ulo nyo. Okay? Ang simbolo, ang sign na pasira na yung battery mo is mabilis na siya mag-lobat. Tapos ang bilis din niyang ma-full charge, no? Normally, charge mo to 2 hours lang. Okay? So, ngayon, mga Airsoft, kunin natin yung unit na grabe, na jumbo. Ito, flip mo, twist nyo lang to. Papunta sa'yo. Okay? Tapos, ito, kunin mo yung plug dito. Ayan, oh. Ayan, okay?
Actually, alam nyo to, sige, di bale. Ang ipapadala ko, upgraded na battery na para ano, ito, tulad nito, upgraded na to, no? Para baka bandang huli, mag-aangat si boss ng FPS, at least hindi na siya mahihirapan, no? Pasok to. Pasok, then i-plug natin. Okay? After natin ma-plug, secure natin yung mga wire, mga ka-airsoft, no? Pasok lang rin natin, siguraduhin mong hindi siya maiipit para hindi mabalatan yung battery mo. Then, after that, balik mo na to. Kung paano mo inalis, twist mo pa rin. Okay? So, ito na yung unit. Napakaganda, napakasarap. Yung upgrade nito is tulad na rin ng upgrade kahapon. Naka-stage 1 lang to mga ka-airsoft, no? Naka-stage 1 na pa lang rin. Ay! Hindi pa pala na-upgrade to. Stock pa to. Sorry, stock pa to. So, magpapadala tayo kay bossing ng upgrade spring, no? Para mas tumaas pa yung FPS, no? Laki niya, grabe. So, this is the magazine. Ilang rounds ba to? Yung binilang natin nun. Parang nasa 200 plus, no? Okay? Oh, so this is the magazine, mga ka-airsoft. Hindi siya tulad nung kinakamot. Kailangan mong gumamit dito ng reloader. Pengi akong reloader, look. Maliit. Yung maliit, oo. Hindi pwede yung malaki rito. Ay, ito meron dito. Kailangan mong gumamit ng reloader na maliit. Salin lang natin yung bala. Ay, ang dali. Lagyan nga pala muna natin siya ng 0.20. Kasi, kukrono natin siya, di ba? Okay, nilagyan natin ng 0.20 mga ka-airsoft. Ito, ang bobo ko. Dapat pala, hindi 0.20 na una, dapat yung mga rumble na battery. Sorry. Tao lang po. Okay, lagyan muna, kasi halo-halo nga yung bala ko, di ba? So, pag nagko-corona tayo, gumagamit tayo 0.20, hindi pwedeng 0.25, hindi pwedeng 0.28, 0.20 lang, no? So, dali Pero alam nyo, pag ganito ko nakalakas yung unit, ganito kalaki, mas maganda kung gagamitan nyo siya ng 0.30, 0.35, 0.40, no? Yun nga lang, syempre, mas mahal yung mga bala na yon, no? Mas iba ang presyo niya kesa dun sa mga sinasabi ko. Okay? Lagay natin rito to itusok lang natin, yun, ayan tusok mo, then pump lang. May airsoft po ba low budget? Meron po mga airsoft na low budget, kaya lang po, syempre, as low budget, tandaan nyo, yung low budget na hinahanap nyo, yun yung mga gawang Lunes at sirang Martes, no? Syempre, kung talagang okay lang sa inyo yun, yung gawang Lunes, sirang Martes, okay lang rin sa amin. But you must understand na dapat limit your expectations, no? Pag mga low budget, kahit anong gawin mo, hindi kayang tumapat yan sa mga high-end, no? Pag low budget, don't expect na ganun kalakas. Pag low budget, don't expect na ganun katibay. Siyempre, pag low budget, don't expect na kaya niyang tumayo dun sa mga high-end unit. Okay? So, ayan. Ngayon, nilagyan natin ng 0.20. Siyempre, kaya nilagyan natin 0.20 dahil magko-chrono po tayo. Pasok natin sa unit. Grabe, bigat. Pasok to. Then, mga ka-airsoft, siya nga pala meron kaming ganitong magazine. Mahirap kasing humanap ng ganitong magazine. Ito, very rare lang to napakahirap hanapin ito. Bihira lang yung meron nito. So, kung gusto nyo, pwede kayong umorder. Limited lang, no? Meron dumating na 15 piraso. Ang natitira ngayon, 4 na lang. So, may 4 na lang ako nito. Mahirap hanapin to, no? Then, basta, mahirap hanapin to. Baka dumating yung time na kailangan mo ng extra magazine tapos wala na tayo, no? Okay, so chrono natin. Okay na. Okay. Chrono natin, mga airsoft, no? Single fire muna, syempre. Single fire, chrono. Grabe, bigat. 523. 523.
523. Grabe! Ano ba yan? Hindi pa upgraded dyan. Hindi, wala pang kalikot. 523 na. Ano ba pag inangat natin to? Firing! 501. 501, firing! 500. 500, firing! 499. 499, firing! 498. Firing! 523. 523. Grabe! 523. 523 para sa ganitong unit. Oh my goodness! Di ba? Tindi niya mga ka-airsoft, no? Natutuwa ako. No? Ang sarap ng ganitong unit. Okay? Isa natin ito. Ngayon, syempre, magpa-fire tayo. Di ba? Okay, ready mo na. Cellphone mo. Huwag kang malikot. Huwag kang maalog. Okay? Dito ka. Stop. Punasan mo, ha? Okay mga ka-airsoft, this is the DMR HK M110A1 firing. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Sarap. Okay na. Sarap nito eh. Kaya lang nga, yun nga lang, no? Sa akin lang, nakaka-stress to lalong-lalo na kung medyo mahina-hina ang katawan mo. Mabigat talaga siya mga ka-airsoft. Timbangin ko ha, para lang alam natin, no? Okay. Sa ngayon, ang timbang niya ay, kaya hindi siya tatayo eh. Lagay natin tong ano. Kailangan merong ano eh, panggitna. Asan na yung... Okay. Then zero natin. Okay. Timbangin natin. Okay. Andali. Ayaw niyan tumayo. Ang timbang niya is 5.2. 5 kilo at 200 grams. 5 kilo and 200 grams. Medyo gumagalaw. 5.3 pala, sorry. 5.3, so 5 kilo and 300 grams. Ganun siya kabigat, ganun siya kalupit, ganun siya katindi. Okay? Napakaganda mga airsoft, no? This is the HK M110. Napakagandang unit. Napakalupit na unit. Okay? Unit natin kay airsoft, Sir Alfonso. Layo ng tama siguro niyan, boss. Yes. Siyempre, DMR eh. Lahat naman ng airsoft, Sir Reynaldo Ocam, malayo rin naman. Pero, ang kaibahan kasi nito, kung yung pistol, pagdating sa 40, sa 30 meters sa 40, medyo light na lang yung damage. Ito, matindi pa yung damage. Masakit pa. Hindi mo pangangaraping papangaraping tamaan ka ng ganitong unit. Masakit po ito. Yun nga, sabi ko, hindi mo papangarapin, no? Talagang malupit, talagang masakit, no? Okay, mga airsoft! Cesar, magkano sir? Mag-PM po kayo, no? Hindi po kami sumasagot, hindi po kami nag-entertain ng inquiry dito sa comment section, okay? Kung interesado po kayo, mag-PM lang po kayo. Wala naman po magiging problema at sasagutin po namin kayo ng diretso, ng tama at tapat, okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro nito kasama ang inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.